Masigla nagsimila sa laro at sinabi ng mga batang players ng Team USA na ituloy natin ito. At pagkatapos maglagay ng 40 minutong showcase ng firepower, hustles at energy plays laban sa isang nakagugulat na Italy, ang mga sumisikat na bituin ng NBA ay pasok sa semifinals. Nagsilbi si Mikal Bridges bilang pangunahing target man para sa koponan ni Steve Kerr sa komprehensibong 100 hanggang 63 na pagdispatcha ng mga Italyano kagabi sa MOA Arena, na nag-rifling sa 24 na puntos na pinalaki ng 4 na triples na may 7 rebounds at isang block. Ang pag-sniping ni Bridges sa ikalawa at pangatlong yugto ang naglagay sa laro na lampas sa abot ng Atsuri matapos makontrol ng mga Amerikano ang paunang 10 minuto. Ang pagsubok para sa mga tauhan ni Kerr ay nagiging mas mahirap pagkatapos nito, gayunpaman, sa isang Final Four outing laban sa alinman sa walang talo na Germany o higanteng slaying Latvia sa unahan. Si Tyrese Haliburton, 18, at ang paborito ng karamihan na si Austin Reeves, 12, ay gumawa din ng double-digit na mga marka para sa mga kabataan sa USA, na inatasan na ibalik ang Naismith Trophy na binitiwan ng bansa noong 2019. Samantala, ang pangarap na pagsisimula ng Lithuania sa Maynila ay nagtapos sa isang bangungot sa kamay ng isang panig ng Serbia na inspirasyon ng isang may sakit na kasama. Gamit ang nakamamatay na combo ng hot shooting at stifling defensive pressure, pinabagsak ng motivated Serbians ang partido ng dating walang talo na Lithuanians, 87-68 para suntukin ang tiket sa semis. Ginampanan ni Bogdan Bogdanovic ang kanyang papel bilang espiritual na leader ng Serbia sa pagiging perpekto, na nagpaputok ng 10 sa pag-angkla ng 25-13 exchange na nag-angat sa World No. 6-49-38 na pagkapunit sa halftime break. Nakuha ni Bogdan Bogdanovic ang Serbia laban sa Lithuania sa semis ng FIBA World Cup. Isang malakas na unang kalahati ang nagbigay daan para sa 87-68 panalo ng Serbia laban sa Lithuania sa quarterfinals ng World Cup. Ito ay isang emosyonal na tagumpay para sa mga Serbiano, na nakakuha ng inspirasyon mula kay Borisa Simanek, ang kanilang kakampi na naoperahan at nawala ng bato matapos tumanggap ng siko mula kay Nuni Ahmet ng South Sudan sa ikalawang round. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.